Hello, what's up with Doc Nana? We are here at Ngipin Clinica, Manila, and we are here to discuss about periapical cyst. So, periapical cyst, ano ba yan? But first, sa mga taong, they are afraid of blood, they don't like anything like yung sinasurgery na natin. I think this is not a video for you. Actually, my video is for people who are interested with dental. Yung tukol sa bibig, instead, kasi iba kasi, some of my patients, syempre, they want to refer clients. So, ano nangyayari? You watch first the Facebook account of Dr. Lim, just to give you an idea of what she does. And at the same time, it is also a free consultation. But then, it is all obviously, dapat then, you should see your dentist for better ocular inspection and check-up and the proper kind of diagnosis and proper treatment to discuss. But anyway, here I am going to talk about the apical cyst because this is a case I really like and it is very educational, and these are for intellectual people who understands and can understand, and for my fellow dentists who are interested to watch my video, thank you so much. And then here, what are periapical cysts? Okay, may mga tao kasi minsan tinatanong nila, ano ba tong singaw? Hindi po siya singaw. Iba po yung singaw. Ang mga singaw po, kasi nanggagaling po yan sa mga injuries, let's say, nasubsub po ng toothbrush, natusok ng toothpick, or nakagat yung dila nyo, or init ng katawan yan, na biglang nagmamanifest sa mouth natin, na biglang nagkakaroon siya ng singaw, no? Or, yan, may bacteria yan. So, kaya yan nagkakasingaw, nagkakanana rin yan. And nana in Tagalog. Pero in English, meron mga ibang tawag dyan, pus and abscess. So, I hope yung mga taong kausap ko ngayon sa Facebook at yung nanonood sa akin, ay nagkakaintindihan tayo. Sa bagay, napapansin ko, mga intellectual people lang ang mga mahilig manood ng aking video. Yung mga hindi sila masyadong intellectual, they prefer different kind of pinapakita sa Facebook. So anyway, ito ay para sa mga kliyente ko na gustong mag-refer sa akin na para magkaroon lang sila ng idea kung ano ang ginagawa ko dito. At kung may similar case sila, at least nagkaka-idea sila kung ano ang pwede nilang malaman tungkol sa kanilang mga mouth issues, okay? So, ang cyst, ano ba yung cyst na yan? Ano ba yung periapical cyst? Okay, ano yan? Dental term yan. So, ito yung cyst is caused by the death or necrosis of the pulp tissue inside the tooth. Ibig sabihin nito, okay, in Tagalog, yung ating ngipin, may layering yan. Merong enamel, may dentin, may pulp chamber. Yung pulp chamber natin, meron niyang nerves and veins. Tapos, syempre, may underlying tissue siya sa ilalim. Okay, pag namatay po yung pulp natin, na-irritate yan, na invade siya. Okay, let's say, like with root canal treatment, na-invade siya. Invasive kasi yon. May natusok dun sa loob, na-perforate yung apex, nasundot yung laman, namamatay syempre yung ibang parts ng ating tissues nun sa loob. So, nai-irritate yan sa pinapasukan ng bacteria yan. So, yung tissue na yun, lumolobo yun. Instead na papasok siya, lalabas siya. So, naghahanap siya ng ibang dadaanan dahil total na-perforate na yun. So, lumolobo yun, nagkakaroon siya ng supot doon. Yung supot na yun, minsan dugo, hangin, fluid, white blood cells, abscess ang mga laman yan. Okay? So, yung death of the pulp is usually a result of tooth decay. Okay? Ibig sabihin, tooth decay, bulok ng ngipin. Or injury. Ano ba yung pwedeng injury? Naumpog, nasuntok, or naalog. Sa ortho, minsan dapat mag-ingat. Biglang natutraumatize ang ngipin, nauusog ng sobrang lakas, untimely. Pwede siyang matraumatize. So, namamaga yung pulp sa loob. So, anong nangyayari po niyan? Yung iba pag nirurut ka na, nasusundot. So, may chemical problem. Pag may mga chemicals na inilalagay, nasusundot yan. So, nagkakaroon ng mga reactions yan. So, anyway, when pulpal necrosis occurs, it causes inflammation and the release of toxins, usually at the end of the root tip, hence name root end cyst. So, maraming tawag ang apical cyst. May pwedeng root and
cyst, periapical cyst, radicular cyst, and periapical granuloma. Depende sa situation yan. So I will not discuss that to you because we are not here to teach you about these things. I am here to tell you about the cyst na nakuha natin do sa pasyente natin. Ang sinasabi ko, kung meron kayong mga parang nana sa bibig, like gum boil, yan pinapakita ko sa video, yung bumubukol. Yan ay irritation ng sangipin niya, nanggagaling sa ilalim niya, nanggaling po sa ngipin po yan. Yan po yung mga ngipin na natotraumatize, okay? Yan po yung mga ngipin na nasusuntok, nauumpog, may bulok na area sa ngipin nyo, pinastahan, tapos na-irritate, may chemical na nailagay doon para after na pastahan, lumulobo po yung ating mga tissues sa loob ng ngipin, so nagmamanifest doon sa ilalim. So in other words, na-irritate siya. So, nangyayari, nagka-create siya ng supot. Ano ba yung supot na yun? Laman din po yun. Yung laman po na yun, ang ngipin nyo, pinastahan, tapos na-irritate, may chemical na nailagay doon para after na pastahan, lumulobo po yung ating mga tissues sa loob ng ngipin, so nagmamanifest doon sa ilalim. So, in other words, na-irritate siya. So, nangyayari, nagka-create siya ng supot. Ano ba yung supot na yun? Laman din po yun. Yung laman po na yun, ang tendency po na marami pong laman yan, may mga basura po yan. May dugo, may fluid, may white blood cell, may bacteria po yan, may mga nana po yan. So, anong nangyayari po, habang lumalaki po yung supot na yan sa ilalim, ako po ay nakikipag-usap sa inyo ng layman's term po, kaya mga fellow dentists, pasensya na po tayo ngayon kasi tayo ay nakikipag-usap sa mga common people, hindi po mga dentista ito. So, sasabihin na lang natin na, okay, habang lumalaki yung supot na yan, ano nangyayari? Paano siya lalaki? Diba, sisirain niya yung mga buto? Yung jaw o yung maxilla natin. So, nagiging empty na yung space. So, nakikita nyo sa x-ray, merong mga dark circles doon. Yung dark circles na yon, sinisira niya na po ang buto. So, wala na pong buto yung area na yon. So, ang pumapalit po yung tissue, yung pus, yung supot. Ngayon, nung ginawa po, na nag-surgery po tayo, medyo nahirapan po tayo kasi medyo nag-ankylose na po. Ibig sabihin, ankylose, dumidikit na yung ngipin doon sa buto natin. So, napakahirap niyang tanggalin. So, nangyari, we have to grind it. So, tinanggal muna natin yung crown and then we took out some portions on the top. If I can pull it, why not? But I'm very extra careful because I don't want yung supot, yung sac, maiwan sa ilalim. So, ano nangyayari po niyan? Ginrind po natin yan ng carbide burst, surgical burst, hanggang sa makuha natin, ma-form natin na para siyang base na ganyan para makatch natin yung sac sa ilalim. To the point na tutusukin natin siya ng proper instrument para mayanig siya dun sa ilalim. And luckily, we were able to get that. Thank you. Thank God. God is so good to us. So, ang nangyari, nakuha po natin yung pinaka-apex ng root along with the sac. Yun ang importante. Kasi po, alam nyo, basically tayong mga Pilipino, wala tayong pakialam sa ngipin natin. Ang nangyayari, kung hindi sasakit, hindi tayo pupunta sa dentist natin. Kaya minsan yung mga poor of the poorest, yung mga less fortunate, namamagay mga mukha nila or bigla na lang nababali yung panga nila. Kasi may mga cases siguro silang mga ganyan na sa katagalan kasi habang lumalaki yung nagiging cyst yan eh. So yung cyst na yan, lumalobo yan eh. Maisisira yung buto, mauubos ang buto. Kaya kung kakagat ka ng matigas, pwedeng mabali yung panga ninyo. So ganun lang po siya. Ngayon, kung nagkakos na siya ng discomfort, irritation, at nakikita na po natin sa x-ray. Actually, nakita po natin talaga sa x-ray na kailangan na po talaga siyang i-treat. Ngayon po, yung nakikita natin ibang mga cases na merong nasa ibabaw, nangyari po yan sa root canal. Imagine mo, pag niro-root canal po tayo, natutusok po tayo, may mga chemical na nilalagay po sa atin dyan. Ang apical cyst, whatever cyst, is always merong dahilan kung ba't nagkakacyst. Hindi lang basta siya nagkakaroon doon. Nai-irritate po ang ngipin natin. Nai-irritate po yung laman ng ngipin natin, yung pulp area ng ngipin natin. Dahil natotrauma po siya. Okay? So, I hope you learned something today. Kahit papaano, overview lang po yan. So, ang pasyente po natin, bago po natin siya isasubject sa surgery, kailangan premedicated po siya ng antibiotic 1 day before at painumin po natin siya ng Hemosan on 30 minutes before the surgery, and at the same time, kinunan po natin siya ng blood pressure, skin test, okay? At, mindset po yan. And then, post-operative continuation of the medications, the antibiotic, Hemosan, painkiller, and so on and so forth. At saka do's and don'ts. So, after a month, we are going to take an impression and put a removable denture, which is
high-end ang ilalagay natin sa kanya. And at the same time, after 10 days nga pala, we have to remove the suture because this suture is non-absorbable. And at the same time, we have to flush out all the debris inside so hindi siya magkakaroon ng tinatawag natin dry socket. So anyway, I just hope you learned something today, and I hope you a little bit understand for those people who cannot understand anything about dentistry. But I know na iintindihan nyo kahit pa paano ano ang importansya kung bakit nagkakaroon ng gum boil. Ano nangyari? Ba't nagkaroon ng gum boil? Alam mo, kahit pa paano na-explain ko naman sa inyo eh. So I hope you learned something today, and good day to everyone. Bye!